guys, good morning po sa inyong lahat. Um, Good morning Philippines. Good morning Region 8. Good morning Tacloban. Good morning po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, okay? So, good morning po ngayon kasi aga. Saka ngayon is December 1. December 1 ngayon, December 2020. Alam niyo po, December 1 ngayon po ay ito po yung kaarawan ng aking asawa, yung misis ko. Birthday niya ngayon, December 1. Kaya lang nadagdagan lang yung edad niya, pero hindi kami walang hinahanda na parang birthday lang, pero birthday niya ngayon, pero wala kami handaan kasi wala talagang pera, walang budget. Ang hirap talaga ng walang pera, no, sa panahon ngayon. Mahirap talaga. Kahit ano po ang gagawin natin, kailangan talaga ng pera. So kung walang pera, hindi tayo makakabili kung ano mang gustong bilhin natin. Ang hirap talaga. So, ang hirap talaga ng buhay kapag mahirap, sa totoo lang. Okay? So, natatago pa yung kayamanan, no? Natatago yan. Pero yung kahirapan, hindi talaga matatago. Nakikita talaga yan, di ba? So, kahit mahirap tayo, importante yung ugali natin. Patuloy yung mabuting pakikitungo, yung pakikisama, pakikihalubilo sa iba't ibang mga tao, di ba? Yung importante sa atin yung pakikisama, yung ugali natin. Dapat marunong tayo makipag-usap or kaibigan, no? So kahit mayaman o mahirap, importante pare-pare lang tayo, mga tao na tumitira dito sa mundo, na nag-iba-iba lang yung kalagayan natin, di ba? So, nag-iba-iba yung mga trabaho natin, di ba? So, pantay-pantay lang yung pagdating naman sa taas sa Panginoon, parang pantay-pantay lang tayo, di ba? Yun lang. So, parang isinare ko lang po to sa inyo. Parang experience lang sa akin, no? Mahirap talaga yung kalagayan ng mga mahirap. Ang daming naghihirap ngayon, sa totoo lang. Lalo na yung dumating yung pandemya, yung pandemic, yung sinasabing pandemic, malawakang sakit, no? Yung dumating yung pandemic, yung virus, ang dami naghihirap ngayon, ang dami na wala ng trabaho. So kasi maraming na nagsarado na mga departamento, yung mga tindahan, nawalan ng yung mga driver. Tapos yung iba babawas sila ng mga empleyado, di ba? Dahil halimbawa katulad sa airport ako nakasign sa Tacloban Desar Airport, yung mga airlines doon nagbawas sila ng mga empleyado kasi yung flight hindi normal, kulang yung flight, so kaya nagbawas sila ng mga empleyado. Yun talaga. Pati doon yung mga driver doon, na mga taxi driver sa airport, ang dami walang trabaho. Hindi ko alam kung may trabaho pa sila ngayon. Basta nung time na wala pang sakit na dumating, wala pang COVID, yung mga driver, taxi driver doon talaga araw-araw doon naghanap buhay sa airport, di ba? So ngayon wala na sila doon, wala nang driver doon, bawal na doon parang mamasada doon sa airport, bawal na, hindi na pwede kasi yung flight ngayon, yung mga arriving passengers, no? Iba yung kumukuha sa kanila, bawal yung private car, bawal, pero pwede naman yung private car, kaya lang kailangan pa ng sabing document galing sa health office or galing sa municipal office, galing sa munisipyo, no? Yung kailangan may permit para pwede siya kumuha or pwede sila magpasakay ng pasaheros na galing sa ibang bansa, no? So yun lang. So okay guys, marami na akong nasabi sa inyo. Totoo yun yung sinabi ko. Share ko lang sa akin, bis lang po yun sa aking experience, na totoo talaga yun na pangyayari ngayon, no?
So mabuti na lang kami mga security guard, hindi kami nabawasan. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin. Nakakasweldo naman kami kahit konti lang sahod namin. Importante may trabaho pa rin tayo. Kasi sa panahon ngayon, mahirap talaga pag walang trabaho. Mahirap kung maghanap ngayon ng trabaho. Mahirap. So ngayon, yung pag security guard ko, matagal na po. Almost 15 years na po ako ng security guard. Experience ko sa pag security guard, iba-iba yung experience ko. Lahat na encounter ko na yung mga problema, lahat mga pagsubok na dumating yan sa buhay ko habang naka-duty ako. Maraming pagsubok sa bilang isang security guard, pero matatag pa rin tayo hanggang ngayon. Nandito pa rin tayo para patuloy, okay? So habang nag-security guard pa ako ngayon, sinasabay ko na lang sa pagtatanim ng gulay. Actually, sa totoo lang, matagal na po ako nagtanim ng gulay, more or less siguro mga 9 to 10 years na po. Ngayon lang ako, yun lang akong year na gumawa ang video ko kasi naisipan ko talaga. Nung nag-pandemic, doon ako nakapag-isip na gumawa ng vlog, maging gumawa ng channel YouTube. Doon ako nag-isip. Itry ko lang. Hindi ko naman alam yung paano gawin. Wala akong alam, wala akong experience talaga. Wala akong alam kung paano gumawa ng YouTube channel, kung paano maging isang YouTuber, kung paano maging isang vlogger. Wala akong idea talaga. Wala. So, parang napanood ko lang sa YouTube nung nag-scroll ako sa YouTube. Napanood ko, mayroon doon mga tutorial. Nanood ako. Tapos, ano nga ba ang buhay ng vlogger, no? Nanood ako. So, alam niyo po, 3 months ko po yung pinag-aralan. Kung paano ako humarap sa camera, kung paano ako mag-vlog, anong gamitin ko sa pag-vlog, paano ako magsalita sa camera, ano ang gagawin sa pag-vlog, ano ba ang vlogger, ano ng vlogger, anong buhay. So, yung pag-edit, anong gagamitin. 3 months ako, promise ako nag-practice. Mag-isa lang ako, nagsasalita ako doon, lalo na pag duty ako sa runway. Ako lang mag-isa, nagsalita ako ng isa lang, ako lang mag-isa, nagsasalita ako. Umuulan na ngayon kasi yung panahon ngayon hindi maganda, madilim, tas umuulan na. Di pa malakas, umambon pa. Salita ako mag-isa. Minsan natatawa ako sa sarili ko, hindi ko alam kung anong sasalita ko. Kasi mahirap yung pagsalitang step by step, mahirap talaga. Hindi mo alam kung anong kasunod, di ba? So mahirap gumawa ng video. So doon na nag-try ako. Tapos paano pag-edit, ang hirap talaga sa buhay. Mahirap talaga, mahirap. Patient talaga, pasensya talaga ang kailangan natin dito bilang isang YouTuber, bilang isang vlogger, no? So unti-unti parang na-develop na po yung pagsasalita ko, humarap sa camera. Nagsasalita na po ako, parang hindi na po ako alinlangan. So parang hindi na pa ako naiilang na magsalita. Kahit maraming tao nakatingin sa akin, okay lang. Yung isip ko, focus talaga doon sa content ko. Hanggang ngayon. So, yung brother-in-law kasi, yung palaging nagbibideo sa akin, siya humahawak ng cellphone. So, wala lang iba. Dalawa lang kami dito palagi. Pag pumunta kami dito sa garden ko, sa tanim ko, dalawa lang kami. Video, ako naman ang nagsasalita. So, ako naman nag-explain sa inyo kung ano ang sasabihin ko sa inyo. So, okay? So, ang dami ko nang salita sa inyo. Ang dami ko nang salita, no? So okay. So ngayon, by the way, thank you nga pala sa inyo lahat, no? Thank you nga pala sa patuloy niyong pagsuporta sa YouTube channel ko. Salamat talaga sa inyo. So hindi ko mapigilan, no, na parang ilang days na lang, ilang manta lang, kunti na lang, parang maabot ko na yung goal, no? Yung parang maabot ko na yung pinakapangarap ko, yung gusto kong maabot dito sa mundo ng YouTube. Kunti na lang. Okay, so kaya nga maraming salamat sa inyong lahat. Okay, palagi ko yung pinapasalamatan sa lahat na nag-support sa YouTube channel ko, lahat ng mga nanood ng mga video ko, lahat ng mga like and share, lalo po yung nag-subscribe sa YouTube channel ko. Kung saan man kayo ngayon, palagi kong sinasabi sa inyo, palagi po kayong mag-ingat. Huwag kayong magkumpiyansa sa sarili niyo, okay? Palagi po kayong magmasid or magtingin, mag-observe po sa bawat isa sa atin, okay? So lalo po yung mga security guard dyan,
kumusta yung tosiro natin dyan, ha? Always keep on monitoring po tayo. Huwag tayong magpiyansa din. Huwag tayong mag-overconfident, no? Kasi yung overconfident, sa sobrang pagtiwala, nakakaroon ng problema. Too much confident. Too much confident can kill, diba? Too much love will kill you. Pag sumusubra na, mahirap na. Parang ganun talaga. Pag sumubra, parang huwag tayong magtiwala. Okay? So, patuloy pa rin. Diba? So, okay. Lahat, nasabi ko na sa inyo. Lahat ng mga kilala ko. Lahat ng mga, lahat. Basta, hindi ko na isasahin. Basta lahat kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Okay? So, hindi naman kaya talaga kayo maano sa akin. Kung manood po kayo ng video ko, marami po kayong matutunan sa akin. So, yung pag-video ko ngayon, maliit pa lang box kasi bago pa lang dito. Marami pa tayong pag-usapan dito tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang mga gulay. Okay? So, dami talaga. So, next time, may module pa ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagiging marunong magtanim. Sasabihin ko po sa inyo kung saan ako nagsimula. Bakit ako natuto magtanim ng iba't ibang mga gulay. Natuto ko maglagay ng fertilizer. Anong diskarte pagtanim, natuto pa ako. Next time gagawa ko ng video. Okay? So ngayon, ang main topic po natin ngayon, tayo po ay maglagay ng fertilizer, tatanim natin ang palaya. Okay? So ito po ay pang-5 na po to. Bali fifth na po ito, pang-5 na po ito na maglagay tayo ng fertilizer. Tatanim natin ang palaya. So bago po tayo maglagay ng fertilizer, itutur ko muna kayo sa aking tanim ng palaya. Sa aking munting halaman ng palaya na munting, parang iikot na lang kayo sandali. Huwag madali kayo kasi baka lumakas yung ulan. So ikot muna tayo. Okay? Marami ng bunga po nung ampalaya natin. Nandito na po tayo sa ilalim ng aking tanim ng palaya. So maliit lang naman to, ilang puno lang. Ito po, gumagapang na po sa itaas yung ampalaya natin. Nakakatuwa talaga. Sabi ko nga, nakakataba sa puso. Pag nakita natin na yung halaman natin, yung tanim natin is nagkaroon na ng bunga. Okay? So, ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. Ito po, may mga bunga na po siya, oh. May mga bunga, tapos daming bunga. Daming bunga na. Tapos, by the way, binalot na namin to ng kulambo. Okay? Yung kulambo na walang gamit, ipinutol-potol namin ng gunting. Tapos binalot to. Okay? Ito po, ito po, may mga bunga na siya. Ang dami ng bunga, ang dami ng bunga. Doon, dito, ang daming bunga na, Parang iikot ko lang kayo. Dami ng bunga, parang ikot ko lang kayo. Iikot ko kayo. Maraming bunga na, Kung nakita nyo po yung may kulay blue or yung parang binalot na siya ng kulambo na ginupit namin ng gunting, yun po ay may bunga na. So ang dami na pong nakita nyo na may balot dito. So ibig sabihin may mga bunga na po yan. So bakit binalot po natin to ng kulambo? So kasi para hindi tusukin ng crop fly. Kasi para sa akin, ito na po ang pamaraan ko para hindi po sa kagatin ng fruit fly. Okay, tuloy po tayo kasi umulan. Kung hindi tayo natin babalutin to ng kulambo, ito kasi yung pamaraan ko, walang matitira dito. Lahat ito tutusukin ng fruit fly. Pag makatusok yung fruit fly, yung sinasabing fruit fly parang lapinig ba yun o bukot sa waray-waray. Silang tumutusok sa bunga ng ampalaya. Pag tusok, mangitlog, yung itlog nila sa uod na po yun. So pag magdilaw na po yung bunga, malata na, madilaw, wala na, reject na po. So ito na po yung para pamaraan ko. At saka simula na mag-time ako dito, hindi pa ako nag-spray ng any kind of chemical or systemic medicine. Hindi pa ako spray. Kaya nga, binabalot ko lang yung tanim ko ng yung bunga ng ampalaya ng mosquito net para hindi na ako mag-spray ng mga systemic chemical. Okay? So para ligtas din tayo. So depende lang sa inyo, sa inyong style kung anong ginagawa nyo. Pero para sa akin, pangalawa ko na ito, panoorin nyo po yung video ko. Panoorin ko po yung video nyo. Panoorin nyo po yung paano balutin ang bunga ng ampalaya gamit ang kulambo. Doon
Panoorin niyo po doon para ma-refresh po kayo. Okay? Patuloy pa tayo dito. Ito po oh. Dami na bunga, ang dami na talagang bunga oh. Ito, tingnan po natin to. Ayo. Oh. Ito oh. Ito ng bunga niya oh. Ito. Tingnan natin. Puro po na ito siguro harvestin. Tingnan po natin sa ilalim. Ito oh. Ang kinis talaga oh. Ang sarap talaga oh. Ang kinis. Walang damage talaga oh. Yung binalot namin to, maliit pa lang. Maliit pa lang binalot na namin para maproteksyonan talaga yung bunga natin ng katulad nito, ito. Tingnan niyo ito. Ito pa lang, ito kung maliit pa balutin na natin katulad ito. Balutin na po natin para hindi tayo maunahan ng sinasabing fruit fly. Hindi tayo maunahan. Dapat balutin natin, okay? So, tiyaga po tayo dito. Halimbawa, kung malawak yung talim nyo ng palaya, tapos daming bunga, tiyaga tayo. Patient din kailangan dito. Kasi ang pagtatanim, katulad din ng sa isang vlogger. Sa isang vlogger, patient yung kailangan, pasensya, parang magtitiis ka talaga. Sa pagtanim, ganun din. Magtitiis ka. Simula sa buto, hanggang sa paglaki niya. Subaybayan po natin. Alagaan po natin yan, okay? So, ito pa, oh. Ito oh. May bunga na po tayo. Ito na po yung bunga oh. Nag-shooting kami. Nag-shooting. Papadara ko tak video da kuan. Ato ha, ibang bansa. Bay ma-discover. Ado kayo kardo nagyan baboy. Ito na po yung bunga ng ampalaya ko oh. Makintab talaga. Parang maliit na yung bunga, hindi naman siya mahaba, pero marami na pong bunga talaga. Kaya yung sinasabi ko, balutin niyo po yung kulambo no. Ito yung kulambo binalot ko. Yung kulambo na walang gamit, yung mga butas-butas na, gupitin nyo, tapos ibalot nyo sa ampalaya nyo. Para hindi itong kakatin ng mga insekto. Para maproteksyonan po sila. Sayang naman kung hindi natin alagaan yung bunga, di ba? Sayang talaga. Wala tayong ma-harvest dito kung pabayaan lang natin, okay? Dami na talaga ang bunga guys, oh. Dami ng bunga talaga. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa talaga, nakakatawa sa puso. Yung mga pagsakripisyo natin, oh. May bunga na po ngayon, oh. Ito, may bunga na siya, oh. Dami ng bunga talaga. Oh, ang dami na. Ito, oh. Ito. Oh. Ito. Oh. Ito rin. Alam niyo po, i-compare ko po to no. Ang ganda talaga oh. Ang kinis oh. Walang damage. So, alam niyo po, i-compare ko po to dati no. I-compare ko to. Ito po yung aking variety. Yung bumili ako doon sa Agri-Supply, wala pong stock yung gusto kong bilhin, okay? Wala pong stock. So ang binili ko nakaano lang siya, parang naka-sachet siya. Tapos Galaxy naman yung pangalan niya. Ang problema lang doon sa drawing, doon sa picture, maliit lang, hindi siya mahaba. Maiksi lang siya. Katulad nito, maiksi lang siya. Sa picture, maiksi lang siya. First time ko kasi ito magtanim, no? First time ko magtanim dito ng ganitong variety. Yung tinatanim ko talaga dati, Mestiza F1 at Galaxy F1. Galaxy F1 at saka Mestiza F1. Yung po ang tinatanim ko palagi. Kaya lang, walang stock talaga yung pagbili ko doon. So, bumili na ako. Ito lang binili ko. At importante, napakita ko na po sa inyo. First time ko talaga ito magtanim. Hindi ko alam kung anong resulta. So, ngayon, nakita ko na po yung resulta. So, ang kagandahan dito, siguro sa 1 kilo, 6 or 5, 1 kilo nito. Hindi katulad ng Galaxy yung mahaba talaga. Parang 1 kilo 3 lang or 2. Depende. So mas maganda marami, 'di ba? So depende sa tao kasi yung customer natin, depende. Yun lang po yung sabi ko sa inyo. Tingnan niyo po yung video ko kung paano
balutin yung bunga ng ampalaya gamit ang kulambo. Tingnan niyo po doon, i-search niyo po 'yon. Tingnan niyo po. Ang bunga ng ampalaya doon na tinanim ko is mahaba talaga. Hindi mo nakita 'yun ha, mahaba 'yun. Pero ngayon, maliit lang siya. Hindi siya mahaba, pero medyo mataba naman siya. So, bilangin po natin. Itinanim ko ito is October 11. October 11. Tinanim ko ito. Pagka November 11, 1 month. So, 1 month 11, 1 month ano. So ngayon, plus 19, 20, 1 month na po siya at saka 20 days. So, timing talaga. Sakto talaga ng bilang ko. Bali, 50 days na po ito ngayon or 51, hindi na po ako kung hindi ako nagkakamali. Bilangin nyo lang kung ilan days na po ito. October 11 ko tinanim. So hanggang ngayon, 1 month 11 plus mayroon pang 19 plus 1, 20. Barang 51 days na po ito ngayon. So pwede na po tayo mag-harvest. Yun lang kadali. 51 to 55 days talaga. 55 days talaga. Yun talaga ang unang harvest natin. 55 days lang. Ito. Pwede natin ito harvestin. Kasi ito harvestin. Okay? May ma-harvest na po tayo dito. Yun po ang pag-explain ko sa inyo. Sana po ay naintindihan nyo po ako. Okay? So, ito po. Natanggal siya. Natanggal. Wala na ako pang natanggal. Toothpick kasi maganda gamitin dito. Parang gano'n na toothpick para madali lang. Kasi kung walis ting-ting gamitin natin, mahirap. Maganda toothpick kasi matulis po. Matulis po yung toothpick. Okay, yun lang guys. Yung pagkita ko po sa inyo. Tingnan nyo po. Yun marami na pong talaga bunga. Maraming bunga na talaga. Kung nakita nyo po, may yung mga nakabitin na mga parang binabalot nga talaga yan sa mosquito net. So yun po ang ibig sabihin na may mabunga talaga. Ang dami na walang dito, walang spray. Walang spray dito, kahit anong medisina wala. Ang ginagamit ko lang dito, yun lang ang pinakita ko sa inyo. Kung anong ginagawa ko dito, ginawa ko ng video, in-upload ko sa channel ko, tapos pinakita ko sa inyo. Yun lang yung pagtanim ko, okay? So ang dami kong nasabi dito, ang dami talaga. Mag-abono na po tayo. Ipakita ko sa inyo kung paano maglagay ng fertilizer sa panglimang paglagay ng fertilizer natin. Okay, so stay lang kayo dyan. Patuloy lang po kayo na magsubabay yung aking YouTube channel. Okay? Okay, patuloy po tayo dito. Maglagay na po tayo ng fertilizer sa tanim natin ng palaya. Okay? Maulan talaga dito guys. Umuulan, umambon. Paulan lang ako kasi maligo ako kasi yung pasok ko ngayon alas 12 po. So mga alas 10 alis ako dito sa lugar namin, punta sa airport doon ako naka-assign bilang isang security guard. So ito pa yung complete natin Ganon din. So yung panglimang lagay natin, alam niyo po, yung pang-apat na lagay natin, yung pang-apat bali complete yung pang-apat, half lata yon. So ngayon panlima, isang lata na po na complete. Okay? Ito po ito po guys, tingnan niyo po. Ito po guys, tingnan niyo po. Isang lata lang po yung natin, yung ilagay. Ito guys, isang lata na po siya. Isang lata na po siya na complete. So, alam niyo po guys, yung paglagay ko talaga ng fertilizer sa mga tanim ko, step by step talaga yun. Dahan-dahan lang talaga yun. At saka, yung talagang kailangan ng tanim natin. So, kahit naman kahit anong pagtanim ko, dahan-dahan lang talaga. Step by step talaga yung paglagay ng fertilizer. Kaya, sabi ko sa inyo, subaybayan nyo po yung aking mga videos para malaman nyo rin po kung paano ako magtanim, anong style ko, okay? So, hindi naman kayo malugi sa akin, di ba? So, panoorin nyo pa ako, may mga tunan kayo sa akin. Kahit konting kalaman lang, okay? Ihalo na po natin to sa tubig na isang balde or 16 liters of water or 4 na galon na tubig, okay? Lagay natin ito. Ito lang po yung paglagay natin ng tubig
Nalagay ko na po guys yung fertilizer na ilagay natin sa tubig. Haluin na po natin ngayon. Ang problema dito sa complete, sinasabi ko po matigas po siya. Medyo matagal po siya matunaw. Kung kailangan dito, tunawin talaga natin bago natin ibuhos sa tanim, okay? So, wag natin hintayin na hintay tayo ng ilang minuto. Bilisan ko na pagtunaw. Ito yung gamitin ko. Parang durogin ko lang sa ilalim. Ganun po. Ito. Ganunin ko na lang. Kasi kung maghinita yung matunaw, matagal po. Ilang oras pa yun bago matunaw. Okay? Kumusta po kayo guys dyan? Ito na po talaga yung mga ginagawa ko talaga dito. Parang epektibo talaga, no? Masarap talaga panoorin yung mga video ko. Kasi marami kayong matutunan sa akin. Kahit wala kayong alam sa pagtatanim ng gulay, talagang kung panoorin niyo po yung video ko ay parang magkakaroon din kayo ng kaalaman, no? Kahit wala kayong experience, wala kayong alam pagtatanim ng gulay, pag makita niyo pong video ko, magkaroon po kayo ng kaalaman. Kahit kunting kaalaman lang. So, madali lang naman sundan yung video ko. Madali lang yung kasi may actual talaga. Hindi ako nagsasalita dito na wala actual. Kung ano po yung sinasalita ko sa inyo, kung ano po ang sinasabi ko, yung po ang ginagawa ko, diba? Katulad nito, paano maglagay ng fertilizer sa tanim natin. Pinapakita ko siya kung paano maglagay step by step. Para madali kasi masundan yung actual kaysa sa salita lang, diba? Totoo yun. Okay, medyo natunaw po yung ano natin, yung hinalo na buno. Medyo natunaw na po siya. Okay, maglagay na po tayo. Medyo natunaw na kasi nagmamadali ako dito. Isang lata lang guys yung lagay natin ha. Bawat isang puno isang lata. Ito. Dahil butas po yung lata, nabutas po siya. Butas po siya. Hindi po ako nakahanap ng lata. So ang gagawin natin dito, parang ano na natin, ito pang sukat natin, tapos lagay natin dito. Okay? Parang isang lata lang. Tapos ibuhos natin dito, dahan-dahan lang pagbuhos dito. Yun lang. Yung lang guys, yung paglagay natin ng fertilizer sa tanim nating ampalaya. Ito na po yung panglima na po dito na application, okay? So, yung sukat sang lata na po. Dahil butas po siya, parang ano lang natin, parang diretso lagay dito. Kasi sample lang naman to kung paano tayo maglagay ng fertilizer. Mamaya maghanap kami ng lata na hindi talaga butas, para masayang kasi kung itong gamitin natin. Okay, so ibuhos natin dito. Dito lang sa gilid. Yun lang, Yun lang guys, yung paglagay natin ng fertilizer. Haluin natin. Tapos ganoon natin. Ito guys, putulin natin to. Putulin natin yan. Putulin natin. Guys, dandahan lang tayo maglagay dito. Dandahan lang guys. Yun lang, Isang lata to, isang lata ito. Nilagay ko lang dito kasi butas siya, Yun lang, Yun lang. Pero mas maganda natin galawin natin yung lupa dito. Yung katulad ng pinakita ko dati sa inyo, para madali siya ma-absorb sa ilalim yung nilagay natin na pataba na tinuna, okay? Isa na lang guys. Haluin muna natin. Tapos isang lata ilagay natin dito, okay? So mas maganda ganon. Parang galawin muna natin para madali siya ma-absorb, okay? Tingnan po natin. Maganda talaga pag ginalaw. Maganda pag ginalaw talaga. Maganda pag ginalaw. Talagang mabilis po
pumasok yung tubig sa ilalim. Hindi katulad nito. Tingnan nyo po, may tubig pa rito. Oh. Ito po yung kasi hindi ko siya ginalaw. Ilagay ko dito lang fertilizer, parang nahulog lang dito. So dito nag-stay. Ito, fertilizer po to siya. Ito na tubig nyo nakita nyo. Ito may tubig pa oh. Oh, may tubig pa oh. Ito. So di katulad ito na ginalaw ko dito na paglagay natin ng fertilizer talagang diretso po siya na mahulog sa ilalim. Ibig sabihin, madali mag-absorb. Okay? Yun po. Pero pinakita ko na po sa inyo. Pinakita ko na po sa inyo yung kung paano maglagay ng fertilizer step by step. Inuulit-ulit ko lang ngayon kasi para masundan nyo po kung paano tayo maglagay ng fertilizer. Para malaman nyo po ang step by step sa paglagay ko ng fertilizer. So every week ko po ito ipapakita sa inyo. Sana huwag po kayo magsawa sa nasuportahan nyo po yung aking YouTube channel. Okay? Yun lang guys yung pinakita ko sa inyo ngayon. So kung saan man kayo ngayon, kumusta pa kayong lahat? Sana naintindihan niyo po ako. So okay. Kahit medyo mahaba yung video ko, panoorin niyo po ng buo para malaman niyo po yung buong istorya ng video ko. Okay? Yun lang guys. Kung saan man kayo ngayon, palagi po tayo mag-ingat. Palagi ko sinasabi sa inyo. Okay? So huwag niyo po kalimutan lang na paki-like lang din, share, and paki-subscribe din sa YouTube channel ko. At saka pindutin niyo po yung notification bell para updated po kayo palagi. Okay? Okay. Tapusin ko na pong video ko ngayon guys. Yun lang yung mga sabi ko sa inyo. So kung sama kayo ngayon, inulit ko, palagi po tayo mag-ingat. So bawi po sa inyong lahat. And always take care po tayo. God bless us all.